Gusto mo ba ng makabuluhang buhay? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na gising na 5:00 ng umaga kasabay po natin sa ating mga devotions. Gusto ko lang pong banggitin muna, greetings 'no. Hello po sa inyo, Sunny Lazaro, Paulina, Abigail, Calvin M, Susan, Norma, William, Kuya Wax, Resiel, Melody, Milagros, Rogelio, Teresa, Avic, Brenda, and Edmundo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagsuporta dito po sa ating mga devotions araw-araw. Now, yung devotion po natin ngayon ay patungkol po kay Judah. Now, nung mga nakaraang devotion po, pinag-usapan natin yung buhay ni Joseph. So, paalala lang po, no, gusto ko talagang ma-familiarize kayo dito or ma-memorize natin yung family tree ni Abraham. So, si Abraham po, ang anak niya po ay si Isaac at ang anak ni Isaac at ang anak ni Isaac ay si Jacob. So, yan po yung madalas na binabanggit sa Bible. For example, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. No? Sila yung mga patriarchs. Sila yung, kumbaga, kinukonsider na mga leaders ng Israel. Kumbaga, sila yung pinaka-ancestor, pinaka-ninuno nila. Si Jacob po, ang anak niya po yung 12 mga lalaki na eventually naging 12 tribo sa bayan ng Israel. And of course, merong special case kay Joseph. Meron siyang double portion. Now, si Joseph po, siya po yung napunta sa Ehipto at later on, dinala niya yung buong angkan niya sa Ehipto nung panahon ng tagutom. At sa Ehipto po, doon po sila nanagana. No, pinagpala sila ng Panginoon kasi si Joseph nga, yung kapatid nila, siya yung naging pangalawa sa pinakamataas na pinuno sa bansang Ehipto. Now, nung malapit na pong mamatay si Jacob, pinatawag niya lahat ng kanyang mga anak. At yung mga panahon na ito, blines niya yung kanyang mga anak. Now, yung blessing po ni Jacob sa kanila, ito po ay propesiya. Ibig sabihin, sinasabi ni Jacob, siya po ay, sa tulong ng Santong Espiritu, sinasabi ni Jacob yung mangyayari sa hinaharap. Kaya po yung devotion po natin dito, ito po yung pinaka-importante na mangyayari sa hinaharap. At ang kausap niya po rito, yung 12 niyang anak, siyempre kasama yung anak ni Joseph, no, yung 2 anak ni Joseph. At si Judah po, yung prophecy patungkol kay Judah, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Matatagpuan po natin ito sa Genesis chapter 49. So sabi po rito, then Jacob called for his sons and said, gather around so I can tell you what will happen to you in days to come. Halika kayo rito, ibibless ko kayo at sasabihin ko sa inyo kung anong mangyayari sa inyo sa hinaharap. At yung pinaka-importante pong blessing ay yung kay Judah. Now sabi po rito, the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his. Ito po yung pinaka-importanting blessing dito and explain ko po kung bakit. Now, una pong puntos natin sa umagang ito yung teaching number 1 natin. Your life can only be meaningful through Christ. Yung buhay natin mga kapatid ay magiging makabuluhan lamang dahil kay Kristo. Ibig sabihin, kung wala si Kristo, hindi makabuluhan yung buhay natin. Apart from Christ, you can do nothing. You're meaningless. You're hopeless. Walang kabuluhan. Nothing, as in absolutely nothing. Why? Because Jesus is our everything. Now si Judah po, wala rin kabuluhan naman yung buhay niya kung iisipin mo mabuti, kung hindi dahil kay Kristo. Yung mga binanggit lang ng Biblia patungkol kay Judah, mga simple lang. Siya yung nagpasimuno para traidorin o patayin si Joseph. Masamang tao to si Judah, no? Yung description sa kanya sa Bible. Pero later on, nagsisi siya sa kanya mga kasalanan. Kaya makikita pa rin natin si Judah sa pangwalang hanggan, no? Kasi pinagsisihan niya yung kanyang mga kasalanan at kinilala niya talaga si Yahweh. Pero sa simula ng kanyang buhay,
salbahe talaga siya kay Joseph. Specifically kay Joseph. Pero later on, nung si Benjamin na yung mapapahamak, sabi niya, ay hindi ko kayang, mapahamak si Benjamin. Ako na lang yung magdusa, no? Doon pa lang makikita natin nagkaroon siya ng change of heart and change of mind. Now, ito pong Genesis chapter 49:10. Ito po ay propesiya na mula kay Judah ipapanganak ang Messiah, ang ating Panginoong Jesucristo. That makes Judah meaningful. That makes the life of Judah meaningful. Kaya kung ikukumpara mo sa lahat ng mga kapatid ni Judah, sa kanya yung pinakamakabuluhan kasi manggagaling sa kanya yung Messiah. Kaya sabi dito, the scepter will not depart from Judah. Sa Tagalog po, ang setro ng pamumuno ay hindi mahihiwalay kay Judah, ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang Shiloh ay dumating. Yung Shiloh po, mahirap pong i-translate yan. Kaya sabi nung ilang mga rabbi, ito daw yung pangalan ng Messiah, no? At to some extent, naniniwala ako na patungkol talaga to sa Messiah. At sabi rito, pag dumating yung Messiah, si Jesus Christ, at ang pagtalima ng mga bansa sa Kanya. Ibig sabihin, lahat ng mga bansa susunod kay Kristo. Alam niyo po, gustong-gusto ko tong verse na to, no? Kasi sa Genesis chapter 49:10, Genesis pa lang, pinapahayag na lahat ng mga bansa susunod kay Kristo. Madalas ko po kasing naririnig yung mundo natin, pasama ng pasama, susunod sa Antikristo, luluhod sa Antikristo yung mga bansa. Pero yung sinasabi ng Bible, lahat ng mga bansa luluhod kay Kristo. Kailan magsisimula yon? First coming. At sa second coming, talagang yung mga bansa loyal na kay Jesus. So mga kapatid, naging makabuluhan ang buhay ni Judah because of the Lord Jesus Christ. Ganon din po sa atin mga kapatid, hindi kailanman magiging makabuluhan ang buhay mo kung patuloy kang lumalayo kay Kristo. Kung hindi napaparangalan si Kristo sa iyong buhay, hindi magiging mahalaga ang buhay mo. Your life will become nothing. Absolutely nothing. Pangalawa po, your life must be an instrument of redemption in Christ. Tayo po ay mga instrumento lang. Kung paano yung mga tauhan sa Biblia, Abraham, Isaac, Jacob, Judah, and eventually galing kay Judah si David, galing kay David si Jesus Christ. No? Mahabang generation yon patungo kay Jesus Christ. Naging makabuluhan lahat ng buhay nila because of the Lord Jesus Christ. Ganon din po sa atin mga kapatid. Makabuluhan ang buhay natin dahil kay Kristo, pero hindi nagtatapos yon sa, connected lang tayo kay Jesus. Dapat instrumento din tayo ni Kristo. Tanda natin, maraming ipapagawa ang Diyos sa atin. Gagawin niya tayong instrumento. At hindi po instrumento para sa kasamaan. Unfortunately, maraming mga tao naging instrumento ng kasamaan, no? Kaya bantayan natin yung lumalabas sa bibig natin. Baka puro masama yung lumalabas sa bibig natin. Imbis na maka-encourage tayo ng kapwa natin, nakakapagpasama tayo ng loob. Or yung ibang tao ay napuput down or nanghihina yung loob or nasisira ng confidence. Kasi nga yung sinasabi natin, puro masama, puro pangit, pang down ng kapwa. Mga kapatid, tayo ay instrumento ng redemption ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya lahat ng lumalabas natin sa bibig natin, nakakapag-uplift, nakakapag-encourage, nakakapagpalakas, nakakapag-motivate, nakaka-inspire. Lahat ng ginagawa natin ng ating mga kamay ay extension ng kamay ni Kristo. Sipin mo anong gagawin ni Kristo sa kanyang mga kamay. Umakyat na siya sa langit. Ikaw, yung parte ng katawan ni Kristo because we are called the body of Christ. Kaya lahat ng ginagawa ng body of Christ ay instrumento yan ng redemption, ng pagsasaayos, ng healing, ng restoration upang umabante ang kabutihan dito sa mundo at umabante ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Pangatlo po, your life should cause people to look forward to the coming of Christ. Yung buhay mo, buhay natin, dapat ito yung nagiging dahilan o nagiging sanhi upang yung mga tao sa paligid natin ma-excite sa pagdating ni Kristo. Alam niyo po dito kay Judah, na-excite yung mga tao eh. Sinusundan nila yung pagdating ng Messiah eh. Kanino dumadaan yung pangako? This time kay Judah. Nagkaroon sila ng idea na mula sa lahi ni Judah, ipapanganak ang Messiah at sa pamamagitan ng Messiah na yon, lahat ng mga bansa mapapagpala at susunod sa Messiah. So napapagdugtong-dugtong nila yung mga propesiya, no?
Kasi sabi kay Eva, pagdating ng Messiah, dudurugin ulo ni Satanas. Pag sabi naman ng Diyos kay Abraham, pagdating ng Messiah, pagpapalain lahat ng mga bansa. Dito naman kay Judah, paghaharian ni Kristo lahat ng mga bansa. So they look forward to the coming of the Messiah. Mga kapatid, si Jesus babalik muli. At nawa ang buhay mo at ang buhay ko ay maging sanhi upang ma-excite yung mga tao na dumating si Kristo. Ibig sabihin talagang nasi-share natin si Jesus sa maraming tao. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin, number 1, educate yourself about the Bible as a Christ-centered story. Educate po natin ang ating mga sarili patungkol sa Biblia. Alam niyo po yung Biblia, it's a Christ-centered story. Ang buong Biblia ay patungkol kay Kristo. Isipin nyo, sa mga devotions natin itong mga nakaraan, pang seminary level na talaga, no? Though simple yung mga devotions natin, pero yung mga natututunan natin, yung lalim, yung pagkaunawa natin na si Kristo pala nandun sa Genesis, sa bawat pages, sa bawat pahina na pinag-aaralan natin, nandun si Kristo. At I hope lumalim talaga tayo, no? Maunawaan natin na yung buong Bible, it's all about the Lord Jesus Christ. Pangalawa po, examine yourself whether you are living a Christ-centered life. So yung Biblia natin, Christocentric. Ang tanong, tayo na mga bumabasa sa Bible, Christocentric din ba? Ang Biblia patungkol kay Kristo, nakatuon kay Kristo, nakafocus kay Kristo. Ang tanong, tayo ba na bumabasa ay nagiging Christocentric din? Nakatuon din kay Kristo? Nakafocus din ba kay Kristo? Mga kapatid, ang bumabasa ng Biblia na Christocentric, nagkakaroon din ng Christocentric lifestyle, speech. Lahat ng parte ng buhay natin at aspeto ng buhay natin na apektuhan, nagiging Christocentric din. So examine ourselves. Nagiging katulad ba tayo ng Kristo? Nalalapit ba tayo kay Kristo? Bumubuti ba tayo bilang mga Kristiyano? Examine yourself. Pangatlo po, embark on a journey with your family to a Christ-centered mission. Tayo po ay maglakbay, hindi lamang tayo as an individual, kundi include our family members as well. Tayo po ay magkaroon ng isang paglalakbay patungo sa pagkilala kay Kristo. Kaya po tayo nag-aaral ng Biblia, kaya po tayo may daily devotion. Araw-araw po na ginawa ng Diyos, no, na mga devotions natin everyday. Ang goal po nito ay makahakbang tayo palapit sa pagkakaunawa. Sino ba si Kristo? Makahakbang tayo patungo sa pagsunod sa Kanya. Pero itong paglalakbay po na ito ay hindi pang individual, kundi pang pamilya din. Kaya sama-sama po tayo, no? Tangayin niyo yung mga asawa niyo, mga anak sa mga discussion question. Pag-aralan ninyo kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang goal lagi makilala sino yung Diyos, sino si Kristo, anong sinasabi ng Biblia patungkol kay Kristo, and ma-inlove sa Kanya. Siyempre, pag na-inlove ka kay Jesus, anong gagawin mo? Susundin mo siya. So, habang nakikilala mo si Jesus, habang lumalalim ka sa pagkaunawa ng Biblia, nauunawaan mo rin yung mission mo at mission ng pamilya natin. Magkakaroon tayo ng isang magandang direksyon o patutunguhan ayon sa mission at kalooban ng Diyos. Now, para po sa ating discussion, why does reading a Christocentric Bible cause us to live Christocentric lives? Pag nagbabasa tayo ng Biblia na patungkol kay Kristo, nakasentro kay Kristo, bakit ito yung nagkokos sa atin? Naging sanhi upang tayo rin ay magkaroon ng Christocentric lives. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At para naman po sa ating dive deeper, what is the main reason Jesus was called the Lion from the tribe of Judah? Ano ba yung pinakadahilan? Bakit tinatawag si Jesus na Leon, the true Lion King, no? From the tribe of Judah? At ito po ay may kinalaman sa pinag-aaralan nating talata ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Father God, I confess that my life often drifts from its true center, Jesus Christ. Teach me that my life only finds meaning in Him. Make me an instrument of redemption, reflecting His grace, truth, and sacrifice.
in my words and actions. As I study your word, open my eyes to see Christ on every page of the Bible. Shape my heart to live a Christ centered life. Search me and correct what is not aligned with Him. Lead my family and me into a shared mission that points others to His coming. May our lives awaken hope and expectation for King Jesus. In His mighty name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Mandy na partner po natin sa devotion natin na ito. Pagpalain ka ng ating Panginoon, lumaki ka na may takot sa Diyos. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.